Pinalagan po ng palasyo ang pahayag ni Senator Amy Marcos na pinapabayaan daw ng Malacanang ang kalusugan ng Pangulo. Matapos nga pong ma-diagnose ng diverticulitis o impeksyon sa bituka. Kumakalat ang balitang kailangang operahan ng Pangulo. Mula nga nang dalhin sa ospital noong Miyerkules ng gabi, hindi pa ito nagpapakita sa publiko. Pero ayon po sa palasyo, fake news ito. Sabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, back to normal ang mga aktibidades ng Pangulo. Sa katunayan, dumalo pa daw ito sa pulong ng Economic and Development Council sa Malacanang kahapon. Bumuelta naman ang Malacanang sa paratang ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na hindi naaalagaan ng Pangulong Marcos. Ayon kay Castro, wag daw gawing biro ang kalusugan ng Pangulo at wag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Overwork kayo, sir eh. Samantala, kinumpirma naman ni dating Congressman Mike Defensor na nakausap niya ng personal ang puganteng si Zaldico. Hindi po ito personal, ito sa telepono, may intermediary po. Matatanda ang sinabi ni Defensor na handa raw tumestigo si Zaldico sa impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero wanted po ito ngayon dahil sa pagkakadawit sa flood control scam. Ayon kay Defensor, nakausap niya si Zaldico sa isang telepono sa pamamagitan po ng isang intermediary. Pero hindi niya raw alam kung nasaan ito sa ngayon. Una nang sinabi ng DILG na nagtatago po sa Lisbon, Portugal ang dating kongresista. Si Zaldico mismo ang nakausap ko. Kung nasaan siya, Kong Ted, hindi ko alam. In fact, ayaw ko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Yan nga po ang tinig ng dating congressman na si Mike Defensor. Sa iba pang balita, minado po ang Bureau of Immigration na madalas pa rin silang nalulusutan ng mga dumadaan sa irregular migration corridor o yung tinatawag po na backdoor exit para pumuslit palabas ng bansa. Ayon po sa BI, 3 backdoor entry ang natukoy ng Interagency Against Trafficking sa Palawan at sa Tawi-Tawi. Pare-parehas daw na dumidiretso sa Malaysia ang mga pumupuslit sa backdoor tulad ng mga nabibiktima ng scam hub sa ibang bansa. Hindi naman makumpirma ng BI kung ito rin ang ginamit ng puganting si Atong Ang para makapuslit. Kaya hindi pa rin nakikita ito sa ngayon. Malabo rin daw na tumakas si Ang gamit ang isang private jet. Mas hindi secret ito pag private jet kasi it would require the approval of a lot of government agencies before makaalis po ang isang eroplano. So hindi basta-basta makakalipad yan. Without the approval of government agencies, yung take-off pa lang yan sa lupa, may approval na po yan. Yan nga po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!